Biro mo, Lakay, tsaka si Ka-Eseng, pinagsama. Una nun, kasi sa Presinto 2, tapos sa Delpan pumapatayin si Waway. Tapos nalalaman niya na may nanalong pulis dyan ang tiga Presinto 2. Sabi niya gusto niya sumikat, papatay siya ng pulis ng TOPP. Which is, Oo, tatay ko. hinanakita niya, iniikutan niya, nagpapadala ng ano, pati nanay ko pinasok. Kaya nagmamadali ang tatay ko, akala niya inatake. papadala ng death threat. Oo, nag-death threat, bala, ano. Tapos pumasok dyan, may ginawa si Alice Huawei na isang hinostage niya sa ano, pagpasok niya, hostage yung bata. Pag-uwi nung pulis, yung ano niya. May nagdating na responde na bitawan, nakatakbo. Tapos yun, doon kinakabahan ng tatay ko. Yung pag-uwi niya, pagdating niya, naka-hostage nanay ko. Kaya nag-alala siya, tapos tinimbre niya na kay Lakay. Sabi niya, ganitong ano, pinag-iingitan ako. Sabi niya, Pete, tingnan yung trabawin natin. Sisikat sila. Nabaling hindi ngayon. Galing na kay Lakay. Nakailam. Okay. Nakailam. Sabi niya, pipi rin pala yan, ha? Siya ang ano, Okay. siya naman ang ano. Ngayon, sabi ni Kinalagasca, paano natin mapapakuha yan? Sige, wala ka na. Yung kapatid ko, kakosa niya yung kilala yan. Si Waway, nakasama niya sa ano, sa selda. Magkukuha natin. Sinontak ng chewing po. Nilapit, kinausap tatay ko, reliable ba? Oo, sabi niya, makukuha mo. Kailangan ko lang taxi. Sabi niya gano'n. Makukuha ko yun. Dahil nagpapahanap sa akin, kinakaibigan niya, Pino. Kumuha ng taxi. Ayun. Yun ang taxi ngayon, ginagamit sa Honda. Ni Waway. Okay. Ngayon, ang hold upin niya, nung araw na yon, ang hold upin niya is yung shipping line sa LBC sa may parting Binondo. Yung mga nagdi-deliver LBC ba sa shipping line. Yun ang hold upin niya. Ngayon, 2 orders na binigay. Sabi niya, nilakay sa kanya, saan mo gusto? Sa gasolinan. Sabi niya, doon ako. Gusto ng tatay ko, siguro doon niya mapapag. Shipping line. Kasi yun ang targetin eh. Ayaw niya sa iba mapunta, baka mamaya hindi gusto niya, siya mauna niya. Sabi niya, dito kami sa May nangyari nga kagabi nalaban sa kalooban ko. Amo, Digna, at kakausapin ko sila kay para madistino ako sa ibang lugar. gasolinahan. Ito ang gagawin mo. Kung madadala mo siya sa gasolinahan at hindi nagduda sa'yo, dalhin mo. Pag nagduda, diretso mo sa hold upin mo. Nagtiwala sa kanya. Pagbaba, sabi niya, Kosa, kakarga lang ang gasolina. O sige, naiwan siya. Ang baril nun, lagi nakaganyan yun. Si Waway, nakaganyan yun. Pagka kumatuka ka, babariling ka na. Walang ano yun. Nakaya, bumaba siya. Sa likuran, ha? Ito, driver ng taxi siya sa likuran. Hindi sumasakay sa una niya, nakaganon lang yun. May cover siyang magazine. Kaya pag kinatok siya. Kaya nung bumaba yung driver, Kosa gagasin, kukuha ng gasolina ng ganon. Pumunta sa kubeta. Pagpunta niya, doon na, nagumpisa na yung ano nun, sunod na putok. Tapos, na-radyo na kagad. Sabi niya, Sing, wala, tuman na si Waway. Saan? Gusto daw sa gasolina. Siniguro pa nila. Siniguro niya na. Yung talagang tining niya yan, binita. Galit na galit din siya, no? Oo. Tatay niya, no? Kasi nga, yun nga, yung binanta, natatakot siya sa pamilya niya, di ba? Siyempre, kahit sino naman eh. Yun po lang. Yun ang kwento niya na. Ngayon, dito nyo lang yan narinig. Okay, Rai TV niya lang narinig yan. Galing kay Sir Chris. Grabe yung kwento na yun. Pagkakasakote kay alias Waway. Dalawa pala sila, body pala sila ni Ka-Eseng tsaka ni Kernel. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.